Sun 3 solar pa yung ibig sabihin yan. May tapos na naman tayong solar setup dito sa Pasig. Yan yung setup natin. 8 kilowatt hybrid day eh. Yan. Check natin yung load ni client. So, bumabagyo ng araw na yan. So, natapos pa rin yung team bubong. Meron production 1.05 na i-charge kanina yung battery. 2.13 yung production ng battery. So, yun yung load ni client. Inopen natin yung mga aircons niya. 2.98. So, yan naman yung kagandahan. Pagka nagkulang na yung solar production, papasok na agad yung battery. So, yan. Makikita nyo, zero pa rin yung kinukuha sa Meralco. Nagtutulong yung solar at saka yung battery para mapunan yung load sa bahay. Yan, 8 kilowatt hybrid day eh. Yan, ito naman yung pilot light natin. Pagka namatay yung left side, yung Meralco, yan, yung sabihin walang grid, mabubuhay ang backup. So, ganyan pagka nagka-ATS tayo. So, ito yung sa loob ng combiner box natin. Medyo nakaangat lang kasi medyo malaki yung wire. So, yan yung DC, DC SPD, AC, AC SPD, yung ating ATS. So, yan yung ating combiner box. Yung nasa baba yung city sensor. So, yan yung ating combiner box. Yan naman yung gamit natin battery dito. 51 volts 300H na Dongjin. So, ang nagustuhan natin dyan is yung ampere niya sa taas. Ang ganda ng battery terminal niya. So, yan yung setup natin dito sa Pasig. So, dito para dumaan sa taas yung ating PB cables. Tapos, dyan naman yung ating AC wires papunta dun sa MDP ni client. Nasa likod niyan. So, naglagay tayo ng pull box. So, dyan yung papunta dun sa ating setup. Yan. So, syempre, kada video, meron tayong planning video yung nasa taas. Para bago tayo pumunta dun, planchado na yung ating mga gagawin. Nasa baba naman yung actual installation natin. Palagay dyan si client ng access dun sa kanyang mga solar panels dyan sa gitna. So, yun naman yung kagandahan ng nandun yung mga engineers natin sa site. Okay na okay. Ay communicate agad sa mga kasama natin doon. And then, dito natin nilagay mga panels kasi just in case mag-upgrade si client, meron pang space dito sa bandang kanan ng bubong. Yun naman yung kagandahan pagka may mga planning. Na-check natin kung saan pwede pang ilagay just in case meron kang future upgrade dun sa roof space mo. So, yan. Syempre, all of our systems are all properly grounded. So yan, nakaground tayo dyan. Yung solar panels, inverters, batteries. Syempre, checking natin yung metro ng client. So dapat walang dinodo. So yan, may mga naka-open siyang mga appliances. Gumagalaw-galaw lang pero nagsi-zero yan. So okay na okay. Yan yung checking natin. Syempre yan, yung ating electrical engineer. Checking our systems. Check kung mga wirings natin. Yan. So, pakita naman natin sa inyo yung mga times na nauubos yung mga kliyente natin yung battery sa madaling araw. So, ito, walang solar at kumukuha na sa Meralco kasi ubos na yung battery. Ititigil kasi natin sa 20% yung ating battery para mapanatili yung magandang state of health ng battery natin. Ayan, so makikita nyo dito sa graph na to, yung sa part na to, kumuha na sa Meralco and then eto namang part na yan, nagkaroon na ulit ng production yung solar na i-charge na yung battery sa 100%. And then, sa part naman na yan ay kumuha na ulit sa battery. And then, depende na lang sa load sa gabi kung anong oras siya mauubos. May mga times na hindi nauubos yung battery dahil mababa yung load. And may mga times naman na nauubos talaga yung battery. So, ang kagandahan niya, nakikita mo talaga kung ano yung kinuha mo sa Meralco kapag ka naubos na yung battery mo. So, umaga kasi naka-solar ka. And then sa gabi, naka-battery. Kapag ka naubos siya, makikita mo kung ano yung kinuha mo sa grid. Yan naman yung kagandahan ng mga inverter ngayon. Nakikita mo na yung mga data na yan. So yan, ito yung feedback ng client natin. Thank you po, client. So may balak si Bossing na mag-EV in the future. Install natin yung kanyang charger. So yan po, thank you. Until next project, Team Bubong, ayos.